May third party. Bilang asawa, di ba ang mga asawa, ano yan eh, malalakas yung mga ano. Ako, ramdam ko meron. Ayan guys, mag-react tayo dun sa kay Miss I. Diba? Miss I de las Alas. Alam mo, ganun talaga eh. Ang pag-ibig eh. Kasi, pero alam nyo guys, naniwala talaga ako na kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Kasi, kung para sa'yo yan, kahit anong mangyari, kahit ano man yung magiging sitwasyon nyo, hindi kayo magkahiwalay. Pero talaga kung hindi talaga kayo, kahit ilang beses pa kayong ikasal, wala pa rin, maghihiwalay at maghihiwalay pa rin kayo. Tsaka, minsan din kasi ang nagiging dahilan talaga ng paghihiwalay ng mag-asawa ay yung pagkakaroon ng third party. Kasi ganito eh, kahit anong tago ng isang tao, malalaman at malalaman pa rin. Lalong-lalo na tayong mga asawa, madali tayong makaramdam. Kahit wala pang mga ebidensyang lumalabas, mararamdaman natin yan. Siyempre, magkasama kayo araw-araw sa isang bahay. Mararamdaman mo yan. Ba? Mararamdaman mo yan sa kanya na may mga pagbabago na, ganun. At saka, for example, naghiwalay kayo, tapos magbalikan kayo. Hindi na rin mag-work eh, kasi alam mo yung may mga lamat na, 'di ba? Darating din yung panahon talaga na magkakasumbatan kayo, tapos yun yung magiging dahilan na magkakasakitan din kayo. So, 'di ba? Much better na lang na tanggapin mo talaga kung ano man yung nangyayari sa inyo. Kasi ano naman, malalampasan mo rin naman yun eh. Kasi sa umpisa, masakit talaga, sobrang masakit talaga. Kasi lalong-lalo na kasi, apektado kasi yung hindi lang yung sarili mo, yung emotions mo, hindi lang yon, kung hindi, pati din yung pamilya mo. At lalo na kung may mga anak kayo. Yan. Sa bagay sila naman si Miss Ay, wala pa naman silang anak. So, madali lang tanggapin yan. Madali lang yan makamove on. Pero kasi, ang ano lang doon, na alam mo yun, ginawa niya lahat para lang maging makontento yung lalaki. Pero, ganun talaga. Minsan kasi, may mga tukso sa paligid. Lalong-lalo na kapag may trabaho na, may pera na, yun. Minsan yung mga girls din yung lumalapit eh. Lalong-lalo na pag alam nila na ganito ganyan, medyo may edad na. Kaya mas maganda talaga, para sa akin, opinion ko para sa akin, mas maganda talaga na tayong mga babae, mas maganda na kung sakali man na magkakaroon tayo ng karelasyon, mas maganda yung mas ahead yung lalaki sa atin kaysa sa tayo yung ahead sa kanila. Kasi, yung medyo matured na ba, na lalaki. Kasi, kapag matured na lalaki, kahit ano man yung mga tukso sa paligid, maiisip na kasi niya yung kalalabasan kapag siya ay nagluloko. At saka maiisip niya na matanda na siya. So, may posible na wala na rin si seryoso sa kanya. Ganun, kaya mas maganda talaga na mas matanda sa atin yung lalaki kaysa sa tayo yung mas matanda sa kanila. Kasi kapag tayo yung mas matanda sa kanila, tayo yung laging mag-a-adjust. Tayo yung laging umiintindi sa kanya. 'Di ba? Hay nako. Pero
yun nga, talagang siguro, talagang hindi talaga siya para sa'yo talaga, wala, magkakahiwalay pa rin kayo. 'Di ba? So, andun na yung, syempre, tayo naman kasi kapag ka may sumusuyo, madali din tayong mahulog kapag lalong-lalo na kung pinapakita din talaga ng lalaki na seryoso, na ganun, na talagang nanunuyo talaga, ganun. Pero, di natin alam na yun pala ay sa umpisa lang. Kasi, ang mga lalaki kasi mahina yung kanilang emotions, mahina yung kanilang, anong tawag dito? Mahina sila sa babae ba? Kapag ka may nagpapakitang motibo, tapos, alam mo yun, yung parang, lalo na kung ramdam nila na may gusto talaga sa kanila, yung girl, so ayun, di sila makapagtanggi sa tukso. Kaya ganun, unlike kapag ka-matured na talaga yung lalaki na yung iniisip niya ay talagang panghabang buhay na, yung iniisip niya na gusto niya magkaroon talaga ng pundasyon na pamilya na talagang habang buhay magsasama sila sa hirap at ginhawa, ganun. Bihira na lang kasi yan. Lalong-lalo na kasi kapag kasi ang lalaki bata pa, ang dami kasi niyang mga gusto pang gawin sa sarili niya. At hindi rin yan makatanggi sa barkada, ganun. Isa din kasi din yan sa magiging impluensya sa kanya. At minsan may mga sumusulsul din. So, yun. Unlike kapag matured na talaga siya, ay may sarili na talaga siyang desisyon at may paninindigan talaga sa sarili niya. Na ipaglaban niya talaga yung pamilya na binuo niya. Ganun. Kaya, kung ako lang din naman kaya Miss Ay, 'di ba? Ayaw ko na ng bata. Kahit nga ako, kung sakali man na may chance na magkaroon pa ako ulit ng panibagong pamilya, ayaw ko na sa mas bata sa akin. Kasi, alam ko na kasi yung kahihinat na niya. Iba kasi yung lalaki kapag may edad na, at iba din yung babae. Kasi ang babae kapag may edad na, maraming mga magbabago sa katawan, sa personality, ganun, maraming magbabago. Unlike kasi sa lalaki, kahit, lalo na kapag may pera, kahit may edad na sila, kaya nilang kumuha ng bata pa, ganun. At ang mga lalaki kasi, ang bilis lang nilang magpalit. Ganun. Kasi parang, masasaktan sila pero saglit lang. Ang dali nilang makamove on. Pero yung move on din nila, babae din. Diba? Tayo kasi mga babae, kailangan pa natin bumangon, kailangan pa natin patatagin yung sarili natin, intindihin pa natin yung mga nakapaligid sa atin, kaya ang tagal nating makamove on. Pero kapag ka talagang iniisip natin na tayo din yung maapektuhan, so kakayanin natin yan. So ayan, saludo lang ako kay Miss Ay kasi napaka-strong niya. Kahit ganun yung mga pinagdaanan niya, napaka-strong niya. So ganun lang talaga yung kaya nating hawakan sa sarili natin. Bilang babae, kailangan magiging matatag lang talaga tayo sa lahat ng mga pagsubok sa buhay.